So, ayan guys, nandito na tayo sa kitchen and welcome to our fridge. Char! So, ayan, maglilinis ako. Meron lang ako ditong, like, nilagyan ko siya ng konting sabon and then yung blue cloth, ang tawag nila dyan. And then, ayan, ako ay maglilinis. Kung nakikita nyo, wala naman na siyang masyadong laman din kasi nga, ano ba tawag dito? Tomorrow is our grocery day, kaya wala na siya masyadong laman. And also, ipagtatatapon ko na rin yung mga, kasi meron kami itong lemon. Ayan, medyo panat na siya kasi matagal na siya dito, hindi ko nagamit, sayang naman. And then, itong mga sibuyas. Tapos, ito is, kakabili ko lang naman ito nung grocery kami nung Monday. And then also siguro ito yung mga slice ng cheese kasi sometimes nag-ano kami, ano bang tawag doon? Ayan, burger. Masarap kasi siya pagka yung sa sandwich. Kunwari egg sandwich and everything. So, ayan. First kong lilinisin is itong mga nandito. Yan, may cheese kami. And then, itong garlic sausage na to, parang ano yata ito? Parang galing sa Poland. Yeah, Poland. Produced in Poland. This one is really, really good. Para siyang hindi naman lang parang hotdog ang lasa sa Pinas. Parang ganon. So, ayan. Meron din akong ginisang bagoong. Ayan. Na malapit nang maubos. Kailangan ko na ulit bumili. And then, ayan. Meron akong mga, ayan, lulutuin ko na ito mamaya. So, lilinisin ko ito. Ako na siyang linisin. Mga pickled. Ayan. Ganito ang pickled ng ano dito, ng siling panigang. Ayan. Naka-pickled siya. Wala kang mabibili na fresh. Yung mga siling labuyo, may mabibili kang fresh, but pag siling panigang is naka-pickled na siya. And then, meron din sweet corn relish. Kung ano-ano nga mga ano ang nandito. But anyway, ayan. Tapon ko na rin itong buttermilk kasi ang tagal na nito sa akin. Hindi ko naman siya nagamit. Ayan, tapon na natin siya para mabawasan ang kalat dito sa may fridge. Then, ayan, ang milk. Oat milk. So, ayan, maglinis na tayo. Alam ko, this one is, ayan, pwede siyang tanggalin. Madali siyang tanggalin. Ito namang fridge na to ay binigay sa amin ng kanyang food rolls. Kasi yung fridge dun sa Pinas. Yung fridge sa Pinas. Yung ano namin, yung fridge namin sa flat is sa may-ari yun, hindi namin siya binili. So, yung dad niya is binigay sa amin itong ref. So, ayan. Tanggalin ko itong mga shelves at aking lilinisin. Guys, natapos ko ng linisin, banlawan, ano ba tawag doon? Yeah, banlawan at punasan ng aking mga shelves. And then, yan, kabit na natin para malagay na natin yung mga, teka lang, mga gamit. So, yan. Maganda itong ano na to, maganda itong
itong fridge na to kasi long lasting ang mga food na ano namin, naglalasa talaga siya. Siguro kasi nakakatulong itong, meron kasing fan dito sa loob, kung makikita nyo, ayan. Meron siyang fan dyan. Siguro nakakatulong yun sa pag circulate ng ano ba tawag dito? Ng hangin dito sa loob para yun din kasi yung sabi ng kanyang food travels na matagal masira yung mga food dito sa rec na to, kaya binigay din sa amin, and yun, kinuha na din namin kasi yun yung sabi niya, and also malaki siya. Ang kulang nga lang is wala siyang yung dito sa baba, hindi ko kasi makapakita kasi hindi sumusunod ang aking screen. Wala siya yung box, ay ano ba tawag doon? Yung basket dun sa pinakailalim, yung malaking lagayan ng mga gulay. Yun lang yung wala sa kanya kasi hindi na daw alam ng kanyang food travels kung saan nilagay. Baka naitapon na and everything. So, ayun. And also, siguro nakakatulong din kasi 2 beses kaming nag-grocery dito sa bago naming nilipatan. Before kasi is once a week lang kami. Kaya mostly, pagka yung mag-grocery ulit kami, madami mga nasasayang na food. And also, feeling namin is nakakatipid kami pagka 2 beses kaming mag-grocery kasi hindi madami yung nabibili namin. Nun kasing sa tea tayo guys. Teka lang. Doon kasi sa dati naming place is meron kaming nakakalimutan na bilhin. Hindi kami naglilista kami pero on the day. Hindi kami naglilista like dito kasi ano bang tawag doon? Nag-grocery kami every Monday and Thursday ng gabi. So yun yung grocery day namin. And then pag mag-grocery kami, dito namin nilalagay. Meron kaming board dito. Yan. May whiteboard kami. Na kailangan naming ayan. Para every time na meron kaming meron kaming maisip na yun, na mapaubos na ganyan. Lista agad dyan. Kasi dito sa kitchen, diba? So, malalaman talaga namin kung ano yung nauubos na. So, lista agad. And then, sa next shopping namin is next grocery namin is yun yung bibili namin. So parang yun yung isang tips ko sa inyo guys. Maglista kayo. Before hindi namin yan nagagamit dun sa flat kasi ewan ko ba bakit hindi namin siya nagagamit sa flat. So yun, ayun ang tips ko sa inyo guys. Maglista kayo everyday ng mga kailangan niyo para hindi mahirap, hindi kayo mapagastos ng bongga. Kasi dito din, uso din yung mga naglilista ng mga pinapamilihin. Para, di ba, pag hindi ka naglista, kung ano na lang ang madampot mo, ganun ang sistema. So, pag may listahan kayo, kung ano lang yung kailangan nyo, yun ang bibilin nyo, di ba? So, yun lang naman ang aking advice. Ang budget naman namin twice a week. Before, yun nga, hindi kami nakakatipid kasi before, nasa 100 plus ang nagagastos namin. Kasi nga, hindi organized yung pag-grocery namin. And then, once a week lang kami nag-grocery, and then ang ending is bumibili kami sa corner shop ng mga kailangan namin. Nakalimutan kong bilhin yung ganito, nakalimutan kong bilhin yung ganyan. So sa corner shop kami pumupunta, which is mas mahal. So instead of grocery, ayun, napapamahal kami ng 1 pound, mga pence, diba? And yun din, isa rin yun sa mga
hindi na namin ginagawa for today's video. Char! Hindi na namin ginagawa sa ngayon. Kaya, feeling namin is mas maganda yung flow ng grocery namin. And then, ayun nga, dito, budget namin for a week is 150. Dapat hindi kami susobra doon. 150 na sa lahat ng mga kailangan namin. Like, grocery, and then kung pupunta ako sa charity shop, yun din, isa din yung sa gagastusin ko, or kung may kailangan kami dito sa bahay na, kunwari, kailangan namin ng mga kung anong gamit, kortina, ganyan, mga pillow, mga ganyan. Kung kasya pa dun sa budget, bibili kami. But, yun nga, as much as possible, dapat less than 150 para pasok sa budget, ganyan. And then, ayun, na-realize din ni Mr. na mas okay yung ganun kasi talagang nakikita namin yung flow ng pera na kasi kami, yun nga, dati hindi kami ganun. As in, walang log. Siya kasi is, meron na siya yung nagbabudget sa amin. Siya yung gumagawa ng ano ba yung tawag doon? Meron kasi kaming Excel sheet. Siya yung gumagawa nun. So, ito na yung nagastos natin sa ganitong ditong week na to. Ganyan siya. And then, ayun. So, magkano na lang yung natira? Magkano may na-save ba tayo and everything. Ganyan. Siya yung, kasi siya yung my time. Ako, lagi akong wala sa bahay. Siya work from home. So, yun. Madali nang nagagawa yun kasi nasa computer naman siya. So, ginagawa niya na yun pagka hindi siya masyadong busy. So, hinayaan ko na siya. Before, sabi niya ako yung magbabudget. Pero yun nga, ang aking schedule ay hindi appropriate sa pagbabudget. Appropriate lang siya sa paglilinis. Sa paglilinis ng bahay. So, ako sa linis, siya yung sa pagbabudget. But, yun nga, ang pera naman namin is, meron kami parehas na, wala kaming kanya-kanyang pera ba? Ganun kami. Hindi kanya-kanya ang pera namin. Kumbaga, meron kaming access parehas sa kung magkano na yung pera namin, mga ganun. And then also the credit cards, meron kaming access on our both credit cards. So, nakakatuwa din, nakaka-enjoy din na nakaka-enjoy din na mag-budget everyday. So, ito ang aking mga fudang. Meron silang binibenta na dito na chicken liver. So, ayan. Pero walang balon-balunan. Masarap sana balon-balunan, di ba? So, ayan. And then also, bumili rin ako nitong reduced na beef ribs. British bone. So, ayan. Bone lang talaga siya. Makikita nyo. Ayan. Nag-reduce siya. Dati siyang £3.52. And then, naging £1.41. So, ginrub na ng inyong kamisis. And then, also, ang aking tilapia. Nakakatawa kasi may malaking tilapia na naman ako. Oh. Sabi ko kay Mr. Yan. Naisip ko kung iluluto ko siya ngayon or bukas. Sabi ko kay Mr. Ano nga ba yung sabi ko? Wag na kasi mahal. 8 pounds kasi siya. And pag binili ko siya is baka sumobra na kami sa budget namin na 50 pounds. 50 pounds. O yun pa nga pala, 50 pounds ang dapat naming dapat hindi kami susobra sa 50 pounds every shopping namin kasi so yun. Twice kami nagsha-shopping. 50 pound each. So, meron kaming matitirang 50 pounds. Yun naman yung gagastusin namin for
everything for any other expenses, like if gusto naming mag take away, bumili sila ng pagkain sa labas, i-treat ang sarili namin. So yun yung gagastusin namin. So yun, ganun ang pagbabudget namin, guys. Every week meron kaming one day na uupo kami sa harap ng computer and yun, ibabudget namin magkano yung nabili namin. I know, every end of the month, I think. Ganun yung setup namin. Uupo kami. May sit down plan kami. Kung saan namin magkano yung natira namin, magkano yung nagastos namin, paano yung gagawin namin next month. So, ganun. Ganun ang aming setup, guys. So, yun. Yelo na agad yung nandito. So, yan. Ito ang uunahin ko kasi ito talaga, dito ako nagtatagal lagi. Kasi hindi ko alam kung paano to gawin. Ay na naman tayo. Oh, ganyan. Nagawa ko na to dati, but nakalimutan ko na naman kung paano ang gagawin. Ayan, ganyan ba? Tama ba? Ay, oh, yan. Tama. Ay, tama ba? Hindi, mali. So, ito na naman tayo. Hindi ko na naman alam kung paano ang ano nito. Ganito. Ganyan. Ayan, ganyan siya. Nahirapan ako dati parang kalahating oras yata kaya ko to binubuo dati kasi hindi ko alam kung paano buuin. So nga lang. So ayan, lagay na natin siya dito. Sa pangalawa sa ilalim. So yan. Lagay na siya dyan. And then so yan, parang once a month ko lang yata ito nalilinis, guys. Kasi hindi naman siya talagang hindi naman siya dumudumi ng bonggang-bongga kasi nga wala naman kami masyadong nailalaman. And then yung freezer namin is hindi ko na rin siya nilinisan kasi malinis naman siya. Ayan. Yun lang yung laman ng aming meron ako dito pandan. Ayan. Inano ko na, pinutol-putol ko na siya. Nirepack ko na siya. Ayan, may mga gulay kami dyan. Meron akong pang lumpia na bili ko sa Asian store. Kung gusto nyo panoorin yung Asian store na aking mini vlog ay nasa FB account ko. Ilalagay ko dito yung FB account ko kung gusto nyo panoorin. Kasi ayun, nahirapan talaga ako maghanap ng Asian store dito. Kasi walang gaano. Yung isa sa town is sobrang mahal. Kaya naghanap ako sa ibang lugar. Which is, meron dito, siguro mga 20 minutes drive sa kabilang town. So, doon ako bumili. So, lagay ko lang ito dito. Ang aking spinach and lettuce ni Mr. Then, meron din ako purple cabbage. Okay. Lagay ko siya sa pinakailalim. And then, eto, iluluto ko na rin siya later.
Kasi kailangan na siyang iluto. Nirepack ko na din siya para hindi na ako mahirapang ano bang tawag doon? Hindi na ako mahirapang gayat-gayat. So, yan. Yung talong ko, naaano na. Dami ko na pala dapat lutuin ngayon. Diyos mio, marimar. So, ayan. And then, ito. Hindi ko alam kung saan ko pa ito gagamitin. Pa-heart shape siya. But, ayan, nilagay ko siya dito sa fridge para hindi, wala pa kasi akong organize and bala ko nga bumili ng yung mga drawer na maliliit. Drawer na maliliit. Ano ba yun? Yung mga basket na maliliit para naka-organize dito sa fridge. Pero, yun nga, wala pa akong makita na bet ko. So, dyan muna siya pansamantala. And also, this one, naghahanap ako ng mga jar. Parang, yeah, meron ako nakita pero hindi ko pa siya nabili. So, dito muna siya sa may mga jar ng sauce na nabili namin. Which is, napaka-inam niya kasi nga, ang tagal na nito, pero tingnan nyo, fresh na fresh pa din siya. So, yan, nakita ko lang siya sa FB yata. And then, ayan, mga fruits. So, fruits namin is dito sa taas. And then, mga meat namin, ayan, meron akong chicken wings dito. And then, this one also, nabili ko to sa may Asian store. Tofu, 3 piraso. So, 50 pence ang isang, yung katulad sa atin, pero mas malaki. Yung isang hiwa, pero mas malaki compared dun sa, malaki ang hiwa dito kumpara sa atin. Then, ayan, kulang pa ako ng. So, ayan, ganyan lang naman ang aking routine everyday pagka ako ay my day off. Which is good thing nga kasi parang mas okay na sa akin yung 2 days ang off kasi 2 days in a row kasi before kesa yung ano bang tawag doon? Kesa yung magda-day off ako today and then pasok bukas and then pasok 2 araw and then day off again. Parang feeling ko is wala akong time. Wala akong masyadong time. So, yun. Parang mas bet ko yung ganito kasi makakapagpahinga talaga ako and feeling ko marami akong time na maglinis. So, yun. Yun lang ang gusto kong i-share sa inyo. And malapit na rin ako matapos dito. Ang ating mga ano is dito sa baba. Para if ever man ako matas siya is nasa baba siya, diba? Wala siyang kakatasan sa baba. Na tayong maglinis and also baka i-end ko na rin itong ating video kasi medyo mahaba na siya. Gagawin ko na lang ng panibagong video ang ating susunod na paglilinis kasi pupunta tayo sa taas at ako ay maglilinis ng ano, tama ba ito? Tama ba itong ginawa ko? Tama naman siguro. So, yan, maglilinis ako ng aming, yun nga, yung nabili namin wardrobe ay aking lilinisin. So, ayan ang ating mangga na panat na yata. Itapon na natin yan. Itapon na natin yan. So, ayan. Malinis naman na siya. Yung ayun na, hindi ko na ito lilinisan kasi okay naman siya. Pinunasan ko na lang ito kanina, itong pinto. So, ayan ang ating taas. Napakarami naming sausage. Oh, hindi pa namin nakakain. Dapat magmamash and sausage kami. Pero hindi pa namin magawa. And then also, ayan na siya. Teka lang. So, ayan na ang finished product ng ating paglilinis. So, ayan. Ganyan ang itsura niya. Na-empty ko na yung isang layer na yan. Oh. Wala na siya masyadong laman. So, ayan. Ganyan siya.
Ganyan lang ang ating fridge. So, ayan guys, see you again sa ating part 2 na siguro para hindi naman kayo mahabaan sa aking video. Abangan nyo na lang yung part 2 natin. Kasi sa taas tayo. Ayan, thank you for watching guys. Bye! See you again on my next vlog.